Napakarami po ng cafe sa Pilipinas. Nagkausuhan yata parang lechon manok, hot pandesal at shawarma. Dito sa Tagaytay, hindi po nalalayo. Napakarami po ang cafes. Ang foremost coffee shop, ang Starbucks, has more than 6 branches dito. Ang biggest branch ng Starbucks ay narito. Pero palaging puno. So naisip ko, nadalhin kayo sa mga modest cafes sa Tagaytay. Ang ibig sabihin nito, meron tayong panukat. One, talagang maliit siya, na kapag merong 25 people, parang puno na at siksika na. Pangalawa, masarap ang kanyang cafe at ang kanyang mga drink concoctions, kasama niyang kanyang pastries, breads, at all-day breakfast. Pangatlo, masarap magtrabaho on your laptop or magmuni-muni na walang nagsisigawan o naghihiyawan sa tabi mo. So, sama kayo sa 5 chosen quiet cafes in Tagaytay. Halika na, mag-caffeine tayo. Unahin natin dito sa Noon Cafe, mga 10 kilometers o 20 to 25 minutes from the Tagaytay Rotonda. Actually, nasa Mendez na siya, ang karatig na bayan. Pero, madali lang siyang matunton. Maganda mag-date dito ang mga couples who want privacy at makapagpalitan ng sweet nothings. Tahimik na lugar siya, lalo na dun sa aircon area. Although nung pumunta kami doon, may mga pop songs na tumutugtog na medyo malakas sa al fresco area nila. Ayos ang kanyang cafe at drinks. Sa pagkain, mamili ka dito. So, ito po tayo sa Noon Cafe habang si Gia, si Mrs. ay merong sourdough chip. Si Nina ay merong brownies, no? Kaya lang walang ice cream. Etong akin, magaang lang, Hungarian sausage.
Medyo masikip nga lang ang kanyang parking. But Noon Cafe is a very nice place na pwede mong balik-balikan. Second, isa pang nice and quiet place ay yung Hello Cafe. 1 kilometer o 3 to 5 minutes away mula sa Rotonda. May ample parking space. Ganon din, may aircon spaces at may al fresco area. Marami ka ring pagpipiliang drinks. Marami kang pagpipili ang drinks. Pero ang push nila ang kanilang specialties. Choco Nutty Frappe, Jordan's Sweet Lotus Frappe, at saka yung Elodie's Signature Chocolate. Meron silang all-day breakfast, cakes and pastries, sandwiches at pastas. Super pasado lahat. Masarap tumambay sa Hello Cafe. Tahimik, cozy, at maaliwalas. Third, puntahan natin ang kapihan ni Gunyong, yung branch nila na nasa SVD Road. 2 kilometers or 5 to 8 minutes from the Rotonda. Ang SVD Road ay isang maikling daan na nagdudugtong ng Aguinaldo Highway at ng Calamba to Nasugbu Road, kung saan matatanaw mo ang Taal Volcano. Ang SVD Road ay isang maiksing winding road na dati napakatahimik at maraming halaman at puno sa magkabilang gilid ng daan. Naging busy na rin. Naging paboritong destination ang kapihan ni Gunyong ng mga motorbikers. Malawak ang kanyang parking area. Nonetheless, quiet place pa rin ang kapihan ni Gunyong
SVD branch. Wide range ang kanyang kape, tsaa, tsokolate, at juices. Meron siyang lunch at breakfast. Meron siyang mga pasta and wings. Merong appetizers at sandwiches. Nung araw na yon, I had clubhouse sandwich. Ayos na ayos. Masarap. Fourth, punta naman tayo sa Cafe Severino. Mga 3.5 kilometers from the Rotonda. Marami siyang hot drinks. Maraming pagpipilian na iced coffee at ice blended coffee o yung may mga flavors like Biscoff, butterscotch caramel, cookie macadamia, o dirty ube. Marami rin siyang non-coffee drinks. Medyo limited ang kanyang pagkain, pero para sa akin, good na yon. Hindi naman restaurant ang hanap natin. May pasta, sandwiches, and waffle. Cafe Severino, na pag-aari ng isang self-made man, also has choices of good bread. Malawak rin ang kanyang parking. Maglalakad ka nga lang ng konti. Fifth, lipat tayo sa isang cafe
Nakakaiba ang kanilang snacks or food. Ito ang Kuma Cacao na mga 3 minutes walk from the Rotonda. Malapit lang. Pero kung ikaw'y nasa sasakyan, galing ka ng Manila at dahil nasa kabila siya ng kalye, kailangan mong dumiretso at mag-U-turn paglampas ng simbahan ng Lourdes, making the trip 4.5 kilometers long from the Rotonda. Pero naman, sulit! Kuma Cacao offers a magnificent view of the Taal volcano habang nasa cafe ka without the big crowd. At iba ang o-orderin mo dito. Imbis na kape na masarap din naman, ay ang kanilang hot and thick choco. Dagdagan mo pa ng puto bongbong o bibingka. Hindi French bread or Italian pastry na masasarap din. Wish ko lang, magkaroon sana sila ng bigger parking space. Pero on second thought, wag na. Baka dumugin ng tao. Let us just say na Kuma Cacao is one of Tagaytay's best-kept secrets. Ito po yung classic hot chocolate. Ito naman yung kanilang puto bongbong special na merong nyog at muscovado. Bawal sa akin to pero para sa inyo, ibubuwis ko ang buhay ko. Salamat!